pangalawang beses na maglandfall, Bagyong Ruby, inaasahang muling tatama sa lupa sa Sibuyan Island. Panalangin na lamang ng mga tao matapos na ang pagsubok na ito. Mga taga Metro Manila, naghahanda na rin sa bagyo. Kabi-kabilang pinsala, tumambad sa mga lugar na niragasanan ng bagyo. Mga lumikas, inabot pa rin ng masungit na panahon. Pero ang iba, tila hindi alintana ang banta ng bagyo. Kung kanina kati yung dagat, medyo kita na natin na pupunta rito sa bungad, no? Kasabay niyan, patuloy ang paghahanda ng tulong para sa mga nasalanta. Mga kapuso, 2 beses nang naglandfall ang Bagyong Ruby sa bansa at ayon sa Pag-asa, una itong tumama sa Dolores sa Eastern Samar bandang alas 9:15 kagabi. Sunod itong naglandfall sa Katayngan, Masbate kaninang alas 9 ng umaga. Sa taya ng ahensya, mamayang alas 8 hanggang alas 10 ng gabi ito tatama sa Sibuyan Island at iba pang isla sa lalawigan ng Romblon. Bukas ng umaga, tinatayang nasa 150 kilometro na timog ng Metro Manila ang Bagyong Ruby. Naghahanda na nga ang mga taga Metro Manila sa posibleng pananalasa ng Bagyong Ruby. Ang nakikita nyo ngayon ay live na kuha mula sa Parañaque. Yung mga nakatira dyan malapit sa Ilog at sa Manila Bay, handa na raw lumikas sakaling biglang sumama ang lagay ng panahon. At sa Marikina River naman, mababa pa ang tubig pero tinupi na ang trapal ng mga tiyangge sa tabi nito. At pagdating naman sa Rojas Boulevard sa may Manila Bay, naglagay na ng sandbags bilang paghahanda sa paglakas ng mga alon. At nakatiklop na rin ang mga billboard sa malaking bahagi ng Metro Manila. Naghahanda na rin ang mga barangay na laging binabaha gaya ng barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Handa na raw ang rescue boats at relief goods kung may kailangan mang ilikas. At maging ang mga residente, nakaayos na ang gamit para sa posibleng evacuation. Nag-anunsyo na ng suspensyon ng klase para bukas sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa Bagyong Ruby. Wala nang pasok sa lahat ng antas sa Navotas, Valenzuela, Pateros, Malabon, Marikina, Quezon City, Mandaluyong, San Juan, Pasig, Makati, Pasay, Parañaque, Muntinlupa at lungsod ng Maynila. Wala namang pasok sa preschool hanggang high school sa Caloocan. Sinuspindi na rin ang pasok sa klase at opisina bukas sa Adamson University sa Maynila. Suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas sa Oriental Mindoro, Camarines Sur, Camarines Norte at Laguna. Pati na rin sa buong probinsya ng Cebu kasama ng mga lungsod ng Talisay, Lapu-Lapu at Mandaue. Pati na sa University of Cebu at sa Romblon State University. Kanselado naman ang klase sa preschool hanggang high school sa Romblon. Pati na sa Coron, Pulyon at Busuanga sa Palawan. Wala namang pasok sa preschool sa Dumaguete City. Hanggang sa Martes naman walang pasok sa lahat ng antas sa Rizal, Cavite at Quezon Province. Nagdeklara naman ng holiday sa Batangas at Taguig City. Magdamag na binayo ng malakas na hangin at ulan ang Borongan, Eastern Samar. Abot bewang ang baha sa ilang kalsada. Ayon sa lokal na pamahalaan, umabot na sa 24,000 residente ang lumikas doon. Mula sa Borongan, Eastern Samar, nakatutok live si Marie Dumal. Marie? Pia Chigi, humigit kumulang 15 oras na nalasa ang malakas na Bagyong Ruby dito sa Samar Provinces na nag-iwan ng labis na pinsala sa mga residente.
Sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Ruby kagabi, nagtumbahan ang mga motorsiklong ito na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ang mga puno ng nyog, paulit-ulit na isinasayaw ng malakas na hangin na halos ikaputol nito. Sa mismong hotel na aming sinilungan, natangay ang yero na bahagi ng bubong nito. Sa lakas ng hangin, hindi na kinaya ng 8 tao na itulak ang main door ng hotel para pilit itong maisara. Nawasak din ang ceiling fan, kisame at chandelier ng hotel. Nagkabasag-basag ang mga salaming pinto at bintana. Kaya ang tubig pumasok na at umagos sa mga hagdan. Sa halos buong panahong nananalasa ang bagyo, walang naging sandigan ng mga tao kundi ang panalangin. Mas malakas yung bagyo ngayon kasi matagal. Nakakatakot kasi masyadong malakas. Malakas, akala ko end of the world na talaga. Panalangin din ang nagbigay sa amin ng pag-asa ng halos 3 oras kaming matrap sa loob ng sinasakyan naming van. Nakababa pa ang aking cameraman at assistant cameraman. Pero nang pababa na sana ako ay natigilan kami sa sobrang lakas na ng ulan at hanging umuungol pa. Nanatili muna ako at van driver namin sa van habang naghihintay ng tiyempo. Hindi rin kami agad napuntahan dahil sa lakas ng hangin. Mas nangamba kami ng paulit-ulit ng bumabangga hanggang sa tuluyang tumilapon ang tricycle sa van na ikinabasag ng likurang salamin namin. Nawasak din ang bubong na yero sa tabing gusali at tumusok sa sasakyang nakaparada sa harap lang namin. Nandito po tayo ngayon sa loob ng isang van habang nananalasa itong napakalakas na bagyong si Ruby. Sa sobrang lakas po ng hangin ay ayan po halos umaalog-alog na itong sinasakyan naming van at talagang yung tunog niya umuungol na sa sobrang lakas ng hangin at ilang oras na rin pong hindi tumitigil yung napakalakas na ulan. Marami na rin pong mga tinangay na mga sanga ng puno, mga basurahan, karatula, mga tarpaulin, at kung ano-ano pa, no? Saka sa sobrang lakas din po ng hangin, itong bubong na yero sa katabi naming gusali ay nawasak na at tumilapon dito sa mga sasakyan na nakaparada sa harapan lang namin. Lumipas ang halos 3 oras bago kami na-rescue. Parang walang katapusan itong pananalasa ng napakalakas na bagyong si Ruby. Alas 3 na po ng madaling araw. Ibig sabihin, magpipitong oras ng binabayo ng napakalakas na ulan at napakalakas din na hangin na parang umiikot pa at umuungol itong hangin na ito, no? Itong buong Borongan City. Panalangin na lamang ng mga tao matapos na ang pagsubok na ito. Kinaumagahan, mas kita na ang lawak ng pinsalang idinulot ng bagyo. Sa barangay dito, abot siya ng baha. Sobra-sobra po ang ginawang distraction kasi mula nang maging tao po ako, ngayon lang po ako nakaranas ng ganitong sobra ang distraction. Pati ang kalapit na barangay Tabuk, binaha kaya't di na makasuong ang aming sasakyan. Kailangan na po naming tawirin itong Maharlika Road dito sa barangay Tabuk dahil ito lamang yung tanging daan para makarating kami sa Kapitolyo at makita yung aming mga kasama dahil yung isa pong kalsada na pwedeng daanan talagang barado na dahil sa mga naitalang mga landslides dun sa areas na yon. Sa patuloy naming pag-iikot, kitang-kita ang bagsik ni Ruby. Nagtumbahan ng mga puno sa kalsada at bundok. May nabali, tumagilid at bumagsak na poste at mga signage. Ang mga tindahan sa Baywalk lahat tumumba. Ang mga bahay wasak na wasak. Ang bubungang ito buong tumilapon sa kalsada. Pati gas station bumagsak din. Sige, sa pag-iikot natin sa iba't ibang mga barangay dito, na especially dun sa mga areas na talagang halos lahat ng mga residente ay nawala ng tahanan, hiling lamang nila ay mabigyan sila agad ng tulong na pagkain, damit at mga materyales sa pagpapagawa muli ng kanilang mga tahanan. Sige. Maraming salamat, Marie Zumali. Hindi nakatulog ang ilang residente ng Borongan, Eastern Samar sa pagbabantay dahil sa pananalasa ng bagyong Ruby. Baha at pinsala sa mga infrastruktura ang iniwan ng malalakas na ulan, hangin at storm surge. Nakatutok si Salima Refran. Umuungol na hangin. Sinabayan pa ng napakalakas na ulan. Ito ang bagyong Ruby nang tumama sa Eastern Samar kagabi. Ang aming sasakyan nakakubli sa tabi ng iba pang mga bihikulo. Pero sa lakas ng hangin, umuuga na ito. Ang Christmas tree ng Kapitolyo, unti-unti nang naubusan ng dekorasyon.
Ang hangin, mistulang ipo-ipo, galing na sa iba't ibang direksyon. Ang Kapitolyo na evacuation center din na higit 200 pamilya pinasok na ng tubig. Tumutulo ang kisame. Binaha na rin ang second floor. Bumigay na ang generator. At sa takot at dilim, magkakasama kami. Natatakot po. Bakit po? Siyempre po, yung mga bata rin po. Tapos po lalong lumalakas yung hangin at ulan. Pumapasok na yung tubig. Kaya nililigpitan namin higaan namin. Ang mga evacuee naglipat muli ng kanilang mga gamit. Ang tubig, inabot na rin maging ang nakaimbak na bigas at relief goods ng probinsya. Sa hagdan na lang naupo ang lahat. Pinanood ang paghugupit ng bagyo. Ang malakas na ulan at hangin nagpatuloy hanggang alas 4 na madaling araw. Pagsikat ng araw, ito na ang tumambad sa amin. Nagbagsakan ng mga puno. Nagkalat ang mga kahoy at yero. Ang karamihan ng mga bahay, nagsitoklapan ng bubong. Ang mga residente, kanya-kanyang ligpit na mga maisasalba pa. Ito yung boulevard dito sa may Barangay Baybay. Ito yung parang baywalk ng Borongan City. Ayon doon sa mga residente, sobrang lakas raw nung bagyong Ruby nang tumama ito kanina madaling araw. Naglalakihang alon daw yung umampas at umabot daw yung storm surge hanggang doon sa kabilang kalsada. Ang mga maliliit na tindahan sa boulevard, nagsipagtumbahan. Ang ilan pang kalsada, abot bewang na ang baha. Umapaw kasi ang Loom River. Pero sa gitna ng pagbaha, pinalikas sa mga residente. May gas leak kasi sa isang restaurant. Nakita lang namin may umuusok na lumalabas doon sa pader nila ng Dome Sober Hotel and Restaurant. So, nandun kami sa bahay, bigla kaming tumakbo. Delikado po kasi yan kasi risk of explosion kaya pinapalikas namin yung malapit na tao dito, mga civilian. Nagre-rescue po kami. Ito pa ngayon, meron pa kaming asikasuhing baka magkasunog. Dalawang nagkaka-conflict kami ngayon sa kung saan ang unahin pero pinaprioritize namin kasi disaster kasi ito eh. Naayos naman ang gas leak matapos ang isang oras. At kahit walang kuryente, nagpatuloy ang emergency meeting ni DILG Secretary Maroja sa Kapitolyo. Sa kalagitnaan ng pulong, tumawag ang Pangulong Aquino. Tiniyak ang kondisyon ng Samar Provinces sa pagtama ng bagyo. Yung evacuees, no? Kailangan tayo magkaroon ng update. Yung Borongan, asahan na lang natin kay Mayor yon. So doon tayo mag-concentrate sa mga bayan. Make sure looting, iwasan, presensya, and of course, yung 80% ng puwersa natin kasama na BFP is search and rescue. Nag-iikot ngayon si Rojas at si Presidential Spokesman Edwin Lacerda para alamin ang epekto ng bagyo. Mula rito sa Borongan, Eastern Samar, Salima Rafran, nakatutok 24 oras. Dalawa pong nasawi sa Dolores, Eastern Samar kung saan unang tumama ang bagyong Ruby. Base po yan sa ulat ni Mayor Emiliana Villacarillo kay Interior and Local Government Secretary Maroas. Matapos mapasok ng grupo ng kalihim ang naturang bayan para magsagawa ng inspeksyon. Naroon din ang kasama nating si Salima Refran at kasalukuyang nahihirapan tayo sa pag-contact sa kanila dahil sa pinsala ng bagyo. Nasa 900 bahay ang napinsala roon. 24 na barangay ang isolated ngayon. Ang Parañaque City naman, handa na po yung lokal na pamahalaan doon sa ipatutupad na evacuation sakaling manalasa ang bagyong Ruby. At nakatutok doon live si Bam Alegre. Bam? Yeah, itong tulay na ito na nakikita ninyo sa aking likuran, dito yan sa Barangay San Dionisio sa Parañaque. At ayon sa mga residente rito, tinatayang 50 pamilya yung nagsisiksikan dito. At yung ilog naman na yan, halos malapit na yan dito sa Manila Bay. At kapag malakas ang ulan, talagang aapaw daw ito. Kaya naman nakabantay na rin sila sa pagpapalikas. Gayunman, hindi pa rin sila nag-evacuate sa ngayon dahil hindi naman daw umulan sa maghapon kahit na nakataas na yung signal number 1 sa Metro Manila dahil sa nagbabadyang pagdating ng bagyong Ruby. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Parañaque, nakikipag-ugnayan na sila. Ongoing na yung evacuation at yung coordination sa mga iba't ibang barangay dito sa Parañaque. Sa ngayon nakatutok sila doon sa mga coastal areas dito sa District 1 at meron na rin silang ilang na-evacuate na mga pamilya sa Barangay La Huerta at sa Barangay Santo Niño. Tinatayang 200 hanggang 300 na mga pamilya ang kanilang ililikas at nakahanda na rin yung mga relief goods at maging yung mga kagamitan para sa search and rescue. Pakinggan natin yung pahayag ng isang residente rito sa ilalim ng tulay at maging si Dr. Ted Gonzales ng City Disaster Council. Yung riprap na yan,
inaapawan yan eh. Pero hindi naman talaga siya naapaw sa tulay. Naabot din, talagang binaba, naakyat na lang sa taas. Yung process niya kasi kailangan pa ulit-ulit, hindi makuha ng isahan eh. So, ang ina-advise namin yung mga elderly, mga vulnerable population namin no, sa mga communities. Maiiwan muna yung mga lalaki kung gusto nila. Relief good for almost 2,000 families. Ready na. Bilang paghahanda rin, naka-preposition na yung iba't ibang mga search and rescue teams at maging yung mga volunteer groups dito sa palibot ng Parañaque. Yan ang latest mula rito. Balik sa inyo. Maraming salamat, Bam Alegre. Nakakaranas din ng masungit na panahon ng lalawigan ng Sorsogon. Pero sa kabila nito, may mga naglakas loob pa rin mga isda sa dagat. Live mula sa Sorsogon, nakatutok si Joseph Moore. Joseph. Sige, update muna tayo. Zero casualty tayo dito sa Sorsogon ayon sa PDRRMC. Pero abiso ng PDRRMC doon sa mga kababayan natin dito sa Sorsogon na nasa mga evacuation center ay bawal pa po kayong umuwi. Sa Barangay Central sa Kasiguran, Sorsogon, kampanteng namumulot ng shells ang mga residente. Bagaman may konting hangin, wala namang ulan. Ang dalawang mangingisdang ito nangahas na pumalaot kahit pamalaki ang alon at kahit nasa signal number 3 ang Sorsogon. Sa di kalayuan, nakaabang na ang panganib. Nawala na sila sa lente ng aming kamera at ito na ang sumunod na mga pangyayari. Wala pang 20 minutos, bumuhos na ang malakas na ulan, kasabay ng malakas na hampas ng hangin. Ang mga bahay sa tabing dagat nanganganib na lamunin ng dagat. Akala namin kanina, 9:40, medyo umaliwalas na dito, pero mabilis nagbago yung sitwasyon. Kanina, kati yung dagat, medyo kita na natin na pumupunta rito sa bungad, no? Yung mga kanina namumulutan, nawala na, pero may dalawa pa rin dito na pilit nangunguha ng mga shells. Bukan namin umakyat doon sa may church. Medyo mataas yung ang lugar na yon. Nandun din yung mga evacuees. Dito sa Our Lady of the Most Holy Rosary, nag-evacuate ang mga taga-sentral. Malapit din sa dagat pero nasa isang burol. Aabot sa lampas 500 tao ang nandito simula pa kagabi. Ang sanggol na ito wala pang isang buwan. Kalilibing lamang ng inang namatay sa panganganak sa kanya. Ang kapitbahay niyang si Mila Repalda ang nag-aalaga sa sanggol. Ang ilang mga bata nirasyon na ng mainit na lugaw. Hindi pa pwedeng bumalik sa kanilang bahay ang mga residente. Mag-aantay po kami sir ng MDRRMC. Sabi pa ni Kapitan, wala naman daw nagpapasabi sa kanya na may nawawalang dalawang mangingisda. Bakit kaya pumunta sila doon kahit medyo malakas ang ulan? So siguro sir, sinasamantala nila kahit medyo masama sir ang panahon. Kasi siyempre sir, sa pangangailangan sir, opo. Medyo pag maano yung dagat sir, parang nandun sir na nakakarami sila sir ng huli po sir, opo. Sa provincial gym, nag-evacuate din ang mga pamilya sa isa pang coastal barangay. Ayon sa PDRRMC, 253,003 ang mga evacuees nila sa buong probinsya. Abiso ng PDRRMC sa kanila, bawal pang umuwi. Anong nakabuti din sa preparations? Mabuti yung preemptive saka maganda yung information natin. Kasi yung forced evacuation is not totally but sa form of informative. Kaya sila na lang parang voluntary. Jiggy, sa kasalukuyan ay nakakaranas pa rin tayo ng bugso ng hangin at konting pagulan. Ayon sa PDRRMC ay pagdating pa lamang nitong si Ruby sa Romblon, makakahinga kami ng maluwag dito sa Sorsogon. Jiggy? Maraming salamat, Joseph Moore. Naglalakihang bato at putik mula sa Bulkang Mayon nagkalat sa kalsada kasunod ng pagulang dulot ng bagyo. Pinsalang dulot ng bagyong Ruby, nakunan din ang ilan nating news scooper. At habang patuloy ang pagbayo ng bagyo, wala ring tigil ang paghahanda ng tulong para sa mga nasalanta. Yan at iba pa ang ating tutukan dito sa 24 Oras Weekend. I am ready! GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, inaasahang babagal ang kilos ng Typhoon Ruby habang nananatili pa rin dyan sa lalawigan ng Masbate. Nakataas pa rin ang Public Storm Warning Signal number 3 sa mga probinsya ng Masbate, Ticao Island at Burias Island, Marinduque, Romblon at Oriental Mindoro.
Asahan po ang masungit na panahon sa mga nabanggit na lugar at maging I am ready sa posibleng storm surge o daluyong na maaaring umabot ng hanggang 3 metro. Signal number 2 naman sa Sorsogon, Albay, Cavite, Laguna, Batangas, Lubang Island, Quezon, Occidental Mindoro, Camarines Norte at Camarines Sur. Sa Visayas, signal number 2 din sa Northern Samar, Biliran, Aklan, Capiz, Northern Cebu at Cebu City. Kasama po ang Bantayan Island at Camotes Island. Hanggang 2 metrong daluyong naman po ang posible riyan. Signal number 1 naman ang nakataas sa probinsya ng Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Catanduanes, Northern Palawan at dito sa Metro Manila. Signal number 1 din sa Iloilo, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at nalalabing bahagi ng Cebu. Babala po sa lahat ng mga lugar na may signal, maging I am ready sa malalakas na hangin at ulan at sa posibleng flash flood at landslide. Delikado ring pumalaot sa lahat ng seaboards ng Luzon, maging sa lahat ng seaboards ng Visayas hanggang dyan sa may northern seaboard ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, 2 beses nang naglandfall ang Bagyong Ruby. Pasado alas 9 kagabi, unang tumama ito dito sa may Dolores, Eastern Samar. At kaninang umaga, alas 9 po, namataan naman ang sentro nito dyan sa may Kataingan, Masbate. Kaninang alas 4 ng hapon, namataan ito sa bahagi ng Aroroy, Masbate. At base sa track ng ahensya, madaling araw po bukas inaasang tatama ulito dyan sa may Sibuyan Island, dyan sa may probinsya ng Romblon. At pagdating ng hapon, posibleng tumama uli dito sa may probinsya ng Oriental Mindoro, tatawid ng kanlurang o northern part ng Iloilo at malapit po yan dito sa Metro Manila, mga mahigit 100 kilometro lamang po yan. At pagkatapos hapon ng Martes, nasa may West Philippine Sea na siya at dahil sa mabagal niyang kilos, maaaring sa umaga pa ng Huwebes ito, lumabas ng Philippine Area of Responsibility. At sa Visayas, inaasahan na pong unti-unting bubuti yung panahon dyan sa eastern section. Bukas yan po yung mga sinalanta ng Bagyong Ruby. At sa Mindanao, asahan naman ang mga pag-ulan sa hapon, lalong-lalo na dyan sa may Zamboanga Peninsula, ARMM at rehiyon ng Soxargen. Sa Metro Manila, makararanas na po tayo ng mga pag-ulan at bugso ng hangin. Maghapon po yan bukas at posibleng magpapatuloy yung mga pag-ulan na yan hanggang araw ng Martes at pagdating ng Miyerkules, unti-unti na pong bubuti ang panahon. Depende po yan sa magiging tulin at takbo nitong bagyong si Ruby. Sa tala ng mga weather station ng Pag-asa, umabot sa 130 km per hour ang naitalang lakas ng hangin dyan sa bayan ng Giwan at dyan po sa may Borongan sa Eastern Samar. Kaya po niyang magpatumba ng mga konkretong gusali at yung mga malalaking puno. Halos 100 kilometro kada oras naman ang naitala dyan sa Katarman, dyan sa may Tacloban at sa Katbalogan. Bukod sa hangin mga kapuso, nagdala rin ito ng malalakas na ulan. Sa Katbalogan po ay katumbas ng mahigit 1 buwan na ulan ang bumuhos sa loob lamang ng 24 oras kahapon. Kalahating buwang ulan naman ang bumuhos kahapon dyan sa may Borongan at dyan sa Tacloban City. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Kahit hindi direktang dinaanan ng bagyo, nakaranas pa rin ng malalaking alon at malakas na hangin ang Legazpi City sa Albay. Dahil din sa matinding ulan, umagos ang putik sa kalsada mula sa Bulkang Mayon. Nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth. Jiggy, mahina na nga yung pag-ulan dito sa Albay at dahil nga hindi nabanta yung Bagyong Ruby, kaninang hapon ay pinauwi na ang lahat ng 128,000 na mga pamilyang inilikas. Halos di na makita ang baybayin sa lakas ng along humampas sa Legazpi Boulevard kanina. Pero di raw ito storm surge o daluyong ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council dahil di naman daw ito dala ng mata ng Bagyong Ruby na lumihis mula sa Albay. Nataon lang din daw kasing high tide. Kahit nagkaroon ng sapilitang evacuation sa lugar, may ilang residente pa rin nagpaiwan sa mga bahay nila. Nagpamandi kami ng bahay namin. Ganun po. Hindi kayo natatakot?
natakot din. Oo. Pag ganyan ang lumalakas ang hangin. Pag high tide, yung mga duming yan, nadadala ng tubig papunta dito. Dahil tumataas ang tubig. Sa bayan naman ng Ginubatan, ang pabugso-bugsong malakas na ulan nagdulot ng malatsokolating lahar flow. Nagkalat sa kalsada sa Barangay Maipon ang mga naglalakihang bato at putik galing sa bulkan. Pero di raw ito dapat ikabahala ayon sa FIVOX dahil di naman daw ito mapaminsala. Di raw ito galing sa mismong slope ng bulkan, kundi resulta lang daw ng quarrying sa paligid ng Mayon. Malabnaw lang na lahar yun. Hindi naman marami ang sediment na content nun eh. Tapos yung situation pa na pahinto-hinto yung ulan. So hindi naman mag-overbank. Alas 4 ng umaga nagsimulang maramdaman sa Albay ang malakas na hangin at ulang dulot ng bagyong Ruby. Nang lumiwanag, tumambad ang ilang karatulang natanggal. At pose ng kuryenteng humambalang sa kalsada sa bayan ng Kamalig. Wala namang naiulat na nasaktan, kaya't malaking bagay raw na maagang nailikas ang 128,000 na pamilyang nasa mga peligrosong lugar. So far naman, the reports from the FIRS show very negligible impacts on our economy as well as on our lifestyles. I think I'm confident we will achieve zero casualty from Ruby. Jiggy, dito daw sa buong Bicol Region ay zero casualty ayon sa Office of Civil Defense Region 5. Dito naman sa Albay, bukas ay balik trabaho na yung mga public at private companies pero nananatiling suspendido ang klase sa lahat ng antas. Jiggy? Maraming salamat, Ruth Cabal. Marami rin bahay sa Tacloban City ang nasira ng bagyong Ruby at kasama na riyan ang mga bunkhouse na ipinagawa para sa mga biktima ng bagyong Yolanda noong nakaraang taon. Mula sa Tacloban City, Leyte, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Pia, hindi man nasa pol ng mata ng bagyo, itong Tacloban City ay hindi pa rin naging madali para sa ilan nating mga kababayan na maharap uli sa isa na namang malakas na bagyo. Nang maglandfall ang bagyong Ruby sa Eastern Samar, nadama ang bangis nito sa katabing probinsya ng Leyte. Tila ba hinalukay ng hangin ng Tacloban City buong magdamag. Kaya pagsikat ng araw, tumambad ang nakatumbang poste ng kuryente. May damage ang ilang business establishment sa downtown Tacloban City. Nagkalat din ang ilang bahagi ng mga nasirang bahay at gusali. Pero higit pa sa nasirang tirahan at hirap ng kalagayan sa mga evacuation center, mas iniinda ng ilang residente ang hirap sa kalooban ng pagbabalik ng alaala ng bagyong Yolanda. Sa Redemptorist Church na nagsilbing evacuation center ng mga naninirahan sa danger zone, nakilala ko ang magkapatid na sina Gerald at Mark David. Sa mura nilang edad, veterano na sila sa bagyong Yolanda at Ruby. Sabi ni Mama, parang sumisigaw ka daw. Ba't ka sumisigaw kagabi? Tatakot ako. Anong sinasabi mo kagabi? Mama. Bakit? Ano sana yung gusto mong mangyari kagabi? Ba't mo tinatawag si Mama? Tatakot kasi ako. Ano gusto mo sana gawin nyo kagabi? Pumunta kami doon. Doon sa may altar? Bakit mo gusto pumunta sa may altar? Kasi hindi naanuhan ng hangin. Kwento ni Alma, nag-iyakan ng ilang bata kagabi dahil sa takot sa umaalulong na hangin at hampas ng ulan. Ayaw na namin maulit kasi mayroon na silang kabanga. Pag dumadating yung bagyo, kagad sabi, Mali, alis tayo dito kasi takot na naman kami sa tubig. Si Nanay Nympha, nag-aalala din para sa kanyang mga apo na nakaranas ng malagay sa alanganin ng buhay dahil sa dalawang malakas na bagyo. Ang masaklap, pag-alis niya sa evacuation center, uuwi siya sa kanyang barong-barong na nakatayo sa lugar na pinagbabawal ng tirhan ng tao. Gusto mo na rin ba umalis sa no-build zone? Yes, ma'am. Kung mayroon ko lang, aalis ako kasi inaalala ko yung kahirapan yung mga anak ko, mga kaapuhan. Yung mga apo ko, sobra 20, pero yun ang nasa isip ko. Panawagan ko sa gobyerno, kung mayroon man itutulong sa amin, tulungan kami ng madaling panahon. Sa
sa akin likuran, no, marami-rami pa rin yung mga evacuees pero pinagsabihan na sila ng local government na pwede na silang umuwi ngayong gabi. Kaugnay naman doon sa kabuuan ng Leyte Province po, ayon kay Governor Dominic Petilla, ay no casualty sila sa kabila ng bagsik ng Bagyong Ruby. Pia? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Susunod. Kasabay ng paghagupit ng bagyo, patuloy rin ang paghahanda ng GMA Kapuso Foundation ng tulong para sa mga nasalanta. Yan at iba pa ang ating tututukan dito sa 24 Oras Weekend. Nagkakaisa ang Kapuso Stars at mga empleyado ng Kapuso Network sa pagtulong sa pagre-repack ng relief goods para sa mga kababayan natin apektado ng Bagyong Ruby. Dumating ngayong hapon sila Christopher Martin, Gabby Garcia at Ruru Madrid. Kahit may kanya-kanyang lakad sila ngayong linggo at mall show commitment, pinasok pa rin nila sa kanilang schedule ang makatulong. Taon-taon nagbo-volunteer sila Christopher at Ruru, habang first time naman tumulong sa Kapuso Foundation si Gabby. Kwento nila, hindi rin sila mapanatag lalo't may mga kaanak at kaibigan din sila sa mga lugar na tinatahak ng bagyo. Kaya naman inaanyayahan din nila ang kanilang fellow Kapuso artists na tumulong kahit sa simpleng paraan. Kabilang sa mga lugar na padadalhan na relief goods ay ang Northern at Eastern Samar, Tacloban, Naga, Bicol Region, Iloilo, Cebu at marami pa. Bukas pa rin ang tanggapan ng GMA Kapuso Foundation sa mga nais tumulong sa repacking ng relief goods. Maaari lamang ay tumawag muna sa GMA Kapuso Foundation at magpa-schedule. Sa mga gustong mag-volunteer, paalala lang po, magdala ng sariling inuming tubig, pagkain at ekstrang damit. Balik sa inyo, Pia Jiggy. Balik sa inyo, Pia Jiggy. Maraming salamat Kata at mga kapuso, maging I Am Ready ngayong may bagyo, manatiling nakatutok dito sa GMA7 at sa GMA News TV para sa mga pinakahuling ulat tungkol sa Bagyong Ruby. Pwede ring mag-log on sa gmanews.tv/Ruby o bisitahin ang I Am Ready website at social media accounts. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako si PR Kahel. Ako si Jiggy Manika, dito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.